Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga post ng Mark Salon. Ayan nga, Bob Pixie Mix that's short, edgy, and textured. Ayan yung kay Miss Barbie Fortesa. At next nga, i-greet siya kahapon ng happiest birthday, Bebs, Joyce Ching. You inspire me a lot in a lot of ways. I love you and enjoy your day. Ayun na, grinit niya ang kanyang BFF na si Joyce Ching. Isa sa kanyang one of her BFFs, 'di ba? So napakaraming BFFs ni Miss Barbie Fortesa. At next, ayan naman, pinost naman to ni John Pinote sa kanyang FB page posted by BFF from IG Stories. Ayan na nga, si John Pinote, alam niya yung mga legit na picture kasi ito mismo ay kinuha niya sa Instagram story ni Renz Chu. At si Renz Chu nga ay BFF ni David Licauco. At kahit naka-private to, naka-follow nga si Miss Joanne Pinote. At itong mga iba ay post ng mga fans, guys. Next naman ay itong post ni Barda United. Sabi niya, first up, Ren's account is private, so legally there's proof that you invaded his privacy and stole and spread his private photos. So bashers are legally liable for that. All we did is debunk the private photos you stole and spread to defend David from bashers. Teka nga, so ibig niya sabihin yung photos namin talaga galing kay Renz. So paano niya i-debunk yun? Ang ginawa niya ay nag-edit sila ng pictures para nga i-debunk yung mga photos. Ganun pa yung pag-debunk? Barda United, di ba yun? Masama din yun? Yun ba parang niloloko mo yung mga followers mo? Sabi nyo original pero naman, mga lang pala inedit nyo. At saka kung galing kay Renz yung yung pictures, saan galing nyo sa'yo? Di ba inedit lang? Correction, I didn't stole Renz Chu photos because galing po to sa post ni Lander08 sa sa Twitter, sa X. So I didn't stole. Si Lander po ang naglabas noon. So I am not liable kasi kinuha ko lang naman yung post ni Lander, 'di ba? Kayo kasi ayaw nyo kasing ilabas kasi nga mahalata kayo na fake news kayo, mali-mali ang mga pinagsasabi nyo. At ito, liable din pala si Barda United ang kanyang kagrupo na si Sherping sa sa batas ng Pilipinas. Sabi, yes, in the Philippines, altering a private picture and using or distributing it without consent is punishable by law under several statutes depending on the nature of the alteration and its intended use. Republic Act number 10175, Cybercrime Prevention Act, altering an image can be considered computer-related identity theft if identifying information is misused without right. Furthermore, if the altered picture is published online with false and damaging captions, it could lead to charges of cyber libel. In short, creating, sharing, or publishing altered private images without explicit permission is a serious offense that can lead to criminal charges, fines, and imprisonment. Hala, pwede rin pala makulong si Barda United. Yung pinapantakot niya sa atin na cyber libel. Siya pala liable din doon. Sila ni Chirping. Di ba pinakakalat niyang original yung photo niya kahit hindi naman totoo. Grabe. Anyway, next nga ay nag-inquire nga yung friend natin sa Fake Sober Taiwan. Chinat niya nga at tinanong, good evening, was this photo taken at your bar? At sabi naman ng Fake Sober ay yes. Diba? Grabe. Ayun na nga, at Fake Sober nga ang nag-confirm na sa bar nila taken yung picture na yon. Ayan, chinat niya pa talaga. Grabe yung friend ko. Ayan, diba? Ay, nako. Ano pa laban nyo dyan, Barda United? Ito naman, si Sur, yung isang president ng isang fans club na naka-register, hindi katulad ng Barda Royal na hindi naka-register. Sabi, I want silence and support. I miss you, Barda. Happy ako sa career nyo ngayon. More blessings to come. Kasi nga, wala nga project together ang Barda this 2026. Kaya nga silence and support na lang ang magagawa ni Sur. At next naman, si Sur nga pala ay may mga connection sa loob. Kaya maraming alam yan. At alam niya talagang hindi talaga mag-jowa ang Barda.
At nagulat nga kami sa pinagkakalat ng isang dilulo na to sa si Rowena Magno Rubante. Sabi niya, sinasampal ng katotohanan, wow, di mo alam na nagsama na yung barda sa isang kondo. Kahit anong sampal mo, tuloy pa rin kami hanggang dulo, hanggat walang kinakasal sa dalawa. Di nga kilala ni Mami Eden ang Alex na mismo si David. Mahiya ka. Huwag mong masyadong ipahiya si David. Hindi ka inaano ni David. Irespeto mo ang pamilya nila. Magsinwaling ka na lang for the content and money matters mo ilugar. Huwag kang manira ng puri ng tao. And that's bad karma. Tandaan mo yan. Uy, grabe si Rowena. Ayan, kaya dapat lang kastiguhin ang mga Barda di Lulu, si Piqua, si Barda United, at saka si KJ Abilino sa mga false rumors na pinapakalat nila. Diyos ko, no? Ano pa si Barbie, nakikipag-live-in kay David daw? Samantala, never naman sila nagsama. Hard word. Diba? Kung nag-live-in sila, bakit pumayag si Barbie na hindi siya kasama sa Siargao tsaka sa Taiwan? Di ba? Anong klaseng magjowa yun at nag-live-in? Ano ang feeling nila kay Barbie Fortesa mala Emily in Paris? Ganun ba yun? Feeling yata nila si Barbie Fortesa at si David Licaco mala character sa Emily in Paris, yung iba yung boyfriend tapos iba pa yung ka-live-in tapos may summer fling, mga ganun. Grabe, di ba? Parang tanga lang. Paninira talaga. Pwedeng i-cyber libel tong mga Barda di Lulu na to. Grabe. Nakakapanira talagang puri yun. And lastly nga, tinanong nga namin si Google kung ano ang masasabi niya kay Piqua. Ang sabi na Google ay, the term Piqua appears to be referred to a figure of social media account involved in spreading rumors or fake news, particularly concerning Filipino celebrities, especially fans of Barda Love Team. Barbie Fortesa and David Licaco have labeled Piqua a liar for spreading unverified claims about the actors' personal lives and relationships. Key allegations against Piqua, according to online discussions and debunking videos. Fabricating encounters, Piqua was accused of claiming that a team was hired to secretly film David Licaco in Siargao, which fans assert is false. False relationship rumors. Claims were made that Licaco and Fortesa were secret lovers, which fans have countered by pointing out the lack of evidence and presence of other partners or friends during public events. Spreading fake news. Many users in these communities view Piqua as a source of disinformation intended to stir drama within the fandom. Diba? Grabe. Ang sama-sama pala ng image ni Piqua sa kay Google. Grabe. Deserve. Anyway, guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!